Ito ang mabilisang pagsusuri natin ukol sa naging desisyon ng Korte Suprema doon sa hidwaan sa liderato ng PDP laban. Yung GR number 265395 yun. Paano nga ba pag nagkagulo sa loob ng isang partido politikal? Sino ba talaga ang dapat kilalanin? Kasi itong kasong ito yung petition ni na Senator Coco Pimentel at Manny Pacquiao. Kino-question nila yung pagkilala ng COMELEC, yung Commission on Elections, sa grupo ni Secretary Cusi bilang tunay na leader ng PDP laban. Nangyari to bago mag-2022 elections, di ba? Nga pala, kung gusto mong laging updated sa mga bagong labas na desisyon ng Korte Suprema, mag-subscribe ka na. So ano yung tatlong importanteng bagay na matututunan natin dito sa desisyon? Una, alam mo yung sariling konstitusyon at rules ng partido, yun daw talaga ang dapat sundin pag may away sa loob. Kapag may ginawa yung opisyal o miyembro na labas sa kapangyarihan nila, yung tinatawag na ultra vires, baliwala yun, walang bisa. Kaya yung ginawang pagpapatalsik ng Pimentel Group kay Cusi, ayon, sabi ng korte, labag yun sa rules ng partido nila. Pangalawa, kinampihan ng Korte Suprema ang COMELEC. Bakit? Kasi wala raw silang nakitang grave abuse of discretion. Ibig sabihin, walang matinding pang-aabuso sa pagpapasya ang COMELEC. Valid daw yung mga meeting ng Cusi faction kasi may go signal mula kay Chairman Duterte noon at kompleto sila, may quorum. Habang yung ginawa ng Pimentel faction, lumabag daw sa sariling patakaran ng PDP laban. Nirerespeto ng korte yung mga nakita ng COMELEC lalo na't may ebidensya. At panghuli, yung pag-file ng petition for certiorari, yun yung pag-apela sa Korte Suprema. Importante na ma-file yan agad, within 30 days. Kasi yun yung pumipigil para maging final yung desisyon ng COMELEC. Pero tandaan ha, pwede pa ring ipatupad yung desisyon habang dinidinig yung kaso. Maliban na lang kung mag-issue ng TRO, yung Temporary Restraining Order, ang Korte Suprema. Parang preno mo na yon. Naisip mo rin ba? Paano kaya naaapektuhan ng mga ganitong awayan sa partido yung tiwala natin sa kanila at sa eleksyon mismo? So ayun, sa madaling salita, kinatigan ng Korte Suprema ang COMELEC sa pagkilala sa Cusi faction. Pinapakita lang nito kung gaano kahalaga ang pagsunod sa sariling rules ng isang partido. Para sa iba pang update sa Philippine jurisprudence, huwag kalimutang mag-subscribe.